Alam mo ba na habang natutulog ka, yung perang pinaghirapan mo na nasa bangko lang ay unti-unting humihina? Merong isang parang invisible na halimaw na araw-araw kinakain ang halaga ng pera mo. Isipin mo to, yung 5,000 pesos na hawak mo, yung pinagpuyatan, pinagtrabahuhan mo, hahayaan mo na lang ba yan na matulog? Na manood habang nilalamon siya ng inflation? O, baka naman, ito na yung tamang panahon para gisingin ang natutulog na kapangyarihan dyan sa pera mo. A good news? Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kasi may dalawang powerful allies. Mga katulong kumbaga na ready-ready ng tulungan kang palaguin yan. Naghihintay lang sila sa'yo. So sino ba sila? Ito sila, UITF at Mutual Fund. Para silang magkapatid, halos kambal. Ang pinagkaiba lang? Yung UITF usually ino-offer yan ng mga bangko. Yung mutual fund naman galing sa mga private financial company. Pero kahit magkaiba sila ng bahay, iisa lang ang goal nila, ang palakihin ng pera mo. Para mas madaling maintindihan, isipin mo sila parang financial paluto. Di ba sa restaurant may paluto? Ikaw, bibigay mo lang yung ingredients, in this case, yung pera mo. Tapos, may expert chef, isang professional fund manager na siyang bahalong mag-manage, maghalo, at magpalago ng lahat para sa'yo. Ang galing, di ba? At ano yung secret na recipe nila? Ito ay isang napaka-importanting concept na tinatawag na diversification. Sa English, don't put all your eggs in one basket. So imbes na ilagay mo lahat ng pera mo sa iisang investment lang, hinahati-hati nila yon sa maraming iba't ibang bagay. Parang mas okay na may hawak kang isang fruit basket na puno ng iba't ibang prutas kesa sa iisang klase lang. Tama? Kasi kung masira man yung isa, marami ka pang iba. Pero alam ko kung anong iniisip mo ngayon. Ito yung malaking pader na laging humaharang sa marami sa atin. Teka, pangmayaman lang yan, di ba? Kailangan ko ng daan-daang lipo o milyon pa nga para makapasok dyan. Yan ang malaking akala ng karamihan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yang pader na yan ay isa lang ilusyon? Isang pader na kayang-kaya mong gibain gamit lang ang 5,000 piso. Oo, tama ang narinig mo. 5,000 pesos. Yan lang ang kailangan mo para buksan ang pinto at simulan ng investing journey mo. So, bakit nga ba perfect to para sa mga nagsisimula? 3 bagay lang. Una, kayang-kaya. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Pangalawa, maginhawa. Kasi may professional lang gumagawa ng trabaho para sa'yo. At pangatlo, mas bawas ang risk. Dahil nga sa magic ng diversification. At parang sa ice cream shop, may iba't ibang flavors ka na pwedeng pagpilian. Merong equity funds, ito yung mas high risk, high reward kasi puro stocks to. Meron ding bond funds na mas safe at stable. At meron ding index funds na simple lang, sumusunod lang sa takbo ng buong market. Ngayon, baka tanong mo, saan ko sila mahahanap? Well, pwede kang magsimula mismo sa bangko mo, like BPI or Metrobank. O kung mas gusto mo online, may mga platforms like COL Financial at First Metrosec. Maraming options. Ang importante ay magsimula ka. At ang proseso? Sobrang dali lang. Step 1, pumili ka ng bangko o platform. Step 2, fill out ka lang ng mga forms, usually online na yan. Step 3, ilagay mo na yung initial investment mo. And Step 4, congratulations! Official investor ka na. Hindi ka na lang basta nag-iipon. Pinapalago mo na ang pera mo. At ito ang potential na kinag-uusapan natin. Tingnan mo to. Sa savings account, baka kumita ka lang ng less than 1%. Pero yung inflation kumakain ng halos 4% ang pera mo kada taon. Ibig sabihin, talo ka. Sa managed funds naman, historically, for the long term, may potential silang kumita ng 8 to 12% on average. Disclaimer, hindi ito guaranteed ha, pero kitang-kita mo ang potential para talunin ng inflation. Okay. Pero at ito ang pinaka-importante sa lahat, makinig kang mabuti. Lahat ng investment may risk. Walang sigurado. Uulitin ko, kung kaya niyang tumaas, kaya niya ring bumaba. Kailangan mong tanggapin yan. That is the nature of investing. Dahil dyan, may 3 kalaban ka na kailangang mong iwasan sa journey na to. Una, panic selling. Ito yung kapag bumaba yung market, bigla kang magbebenta dahil sa takot. Pangalawa, araw-araw na pag-check. Huwag kang maging obsessed, it will ruin your peace of mind. At pangatlo, ang pumasok ng walang plano. Kailangan alam mo ang goal mo. Kasi dapat mong laging tandaan ang pag-i-invest, hindi ito paunahan, hindi ito sprint. Isa itong marathon. Ang kailangan dito ay pasensya,
tiwala sa plano mo, at pagtingin sa malayong hinaharap. It's a long game. At para maging malinaw ang lahat, ang pinag-usapan natin ngayon ay para lamang sa kaalaman at hindi dapat ituring na financial advice. Dahil ang pera ay isang seryosong bagay, napakahalaga na kumonsulta ka muna sa isang lisensyadong financial professional bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.